Ophelia's POV. Diretso lang ang lakad ko hanggang sa makarating ako sa may pintuan. Love, tawag ko kay Alejandro. Kaagad naman siyang lumingon sa akin. Kaya ngumiti ako sa kanya. Nang tumingin ako sa kausap niya ay bumungad sa akin ang babaeng kinulang yata sa tela dahil sa sobrang iksi ng damit at nakaluwa pa ang malaki nitong dibdib. Sobrang pula pa ng nguso niya. Kumunot ang noo ko dahil nakahawak pang kamay niya sa braso ng asawa ko. Mabilis akong kumapit sa braso ni Alex kaya napabitaw ito. Love, sino siya? Malambing na tanong ko sa asawa ko. Love, kunot noon na tanong ng babae. Hi, ako nga pala si Ophelia, ang asawa ni Alejandro. Pakilala ko sa sarili ko dahil wala yatang balak itong asawa ko na magsalita. Tahimik lang kasi siya. Kung sa bagay ay palagi naman siyang tahimik. Wala namang araw na hindi siya tahimik. Asawa? Kailan pa? Handro, totoo ba? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Kahapon lang po, kahapon kami kinasal. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alejandro? Sigaw nito sa asawa ko kaya nagulat ako. Miss, huwag ka namang sumigaw, sabi ko sa kanya. At bakit hindi ako sisigaw? Handro, napakasinungaling mo. Akala ko ba akong gusto mong maging asawa? Hindi pa nga tayo nag-break, may asawa ka na kaagad. Anong sinasabi mo? Girlfriend ka ni Alex? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Oo, ako lang naman ang girlfriend na lalaking hinarot mo. Siguro tinakot niyo siya, no? Sa itsura mo, halatang anak mayaman ka. Saad niya sa akin. Excuse me, hindi ko alam na may girlfriend siya at hindi ko siya hinarot. Naiinis na sabi ko bago ako pumasok sa loob ng silid ni Alejandro. Naiinis ako dahil wala man lang siyang sinabi sa akin. Lumabas pa tuloy na mga agaw ako. Ilang sandali pa ay pumasok siya at tumabi sa akin dahil nakaupo ako sa kama niya. Sorry, sasabihin ko naman sa'yo. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Aniya sa akin. Mahal mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot kaya tumingin ako sa kanya. May parte sa akin na saktan ako dahil silence means yes. Mahal mo nga siya. Nakangiting sabi ko sa kanya pero sa totoo lang ay parang hindi ko kayang tanggapin. Seryoso lang siya at wala man lang imik. Kaya tumayo ako para kunin ang phone ko sa side table ng kama niya. Magpapaanal na ba tayo? Tanong ko sa kanya. No, hindi. Sorry. Kakausapin ko siya ng maayos. Mabilis na sagot niya sa akin. Pero mahal mo siya. Kaya mo bang magtiis na kasama ako? Kasi ako hindi ko kayang makasama ka na hindi mo naman ako mahal. Sabi ko sa kanya. Hindi ko na siya mahal kasi... Kasi ano? Tanong ko sa kanya. Kasi ikaw nang mahal ko. Puno ng sinseridad na sabi niya sa akin. Mahal? Ako? Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo, mahal kita. Simula pa lang nang makita kita ay nagustuhan na kita. Pinilit ko na pigilan pero habang tumatagal ay lalo kitang nagugustuhan. Natulala ako't hindi nakapag-react. Nabigla ako sa mga sinabi niya. What did you see? Nautal na tanong ko sa kanya. Gusto ko pang marinig ulit. I love you. Simula nung nakita kita doon sa bakery ay hindi ka na maalis sa isipan ko. Pero sabi mo susubukan mo na mahalin ako. Kaya ang buong akala ko hindi mo ako gusto. Tanong ko sa kanya. Sinabi ko lang yun dahil ayaw kong aminin na mahal kita. Dahil nahihiya ako, sagot niya sa akin. Okay lang ba sa'yo na hindi pa kita mahal? I like you pero wala pa ako sa stage na mahal kita. Malumani na sabi ko sa kanya. Kinulong niya ako sa mga bisig niya kaya niyakap ko rin siya. May kung anong saya sa puso ko dahil sa nalaman ko. Mahal niya ako kaya susubukan ko rin na mahalin siya. Hindi ko alam ang tungkol sa kanila ng babae pero naniniwala ako sa mga sinabi niya sa akin. Sapat na mga narinig ko para paniwalaan ko siya. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Nag-usap kami at nilinaw niya sa akin na wala na siyang nararamdaman doon sa babae. Nalaman ko rin na Jasmine ang pangalan nito. Masaya ako na malaman na akong pinili niya. Ang buong akala ko'y baka mauuwi lang kami sa paghihiwalay. Pero mas maganda pa ang nangyari. Love, papasok na rin ako sa factory, sabi ko sa kanya. Okay, I love you. Sagot niya sa akin kaya napangiti naman ako. Thank you love, I love you, sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Napangiti naman ako, tinalikan ko rin siya. Hapon ngayon at pupunta daw kami sa palengke. Hawak kaming lumbas sa bahay namin.
Nakita ko nasa labas si Jasmine at masama ang tingin sa akin. Hindi ko siya pinansin at hinipitan ko pa ang hawak sa kamay ng asawa ko. Nadaanan ulit namin ang mga lasing kanina. Love, malayo bang palengke dito? Tanong ko sa kanya. Malapit lang naman, love. Sagot niya sa akin. Okay lang ba kung lakarin na lang natin? Gusto ko rin kasi maging pamilyar sa lugar na to. Sabi ko sa kanya. Okay, love. Nakangiting sagot niya sabay hila sa akin. Sarap sa ears tuwing tinatawag niya akong love. Para kaming in love sa isa't isa. Para talagang totoo na nagmamahalan kami. Hindi man ngayon pero alam ko na may puwang ka na sa puso ko. Saad ko sa isipan ko habang nakatingin sa kamay ko na hawak niya. Naglalakad kami at may nadaanan akong milk tea shop kaya ay bumili ako. Inalok ko siya pero tumanggi siya. Naghintay lang kami saglit at pagkatapos ay naglakad na ulit kami papunta sa palengke. Love, gusto mo? Alok ko sa kanya at nilapit ko sa bibig niya ang iniinom kong milk tea. Ang buong akala ko itatanggi siya pero sumipsip din siya sa straw at uminom din. Napangiti ako dahil para kaming teenager na dalawa hanggang sa nakarating na kami sa palengke. Bumili siya ng gulay, prutas at mga karne. Ako naman ay bumili ng mga seafoods. Ako mang magbabayad ako pero hindi niya ako hinayaan na maglabas ng pera. Sinabi niya na bubuhayin niya ako sa sarili niyang paraan at pera at doon ako mas humanga sa kanya. Unang araw pa lang namin bilang mag-asawa ay pinapahanga na niya ako. Sa ngayon ay pagpasensyahan mo na munang mga kaya kong bilhin at ibigay sa'yo. Pangako magsisikap ako para mabigyan ka ng magandang buhay. Aniya sa akin. Hindi ko kailangan ng maging marangya ang buhay natin. Mas magiging masaya ako kahit na simple lang, basta kumpleto. Sagot ko sa kanya habang hinihiwa ko mga sangkap para sa hapunan namin. Thank you, sabi niya sa akin at hinalikan ako sa noo. Buong araw ko ay masaya ako, masaya rin naming pinagsaluhan ng isang simpleng hapunan. At habang nakahiga kami ay naisip ko na sabihin sa kanya ang plano ko. Love, tawag ko sa kanya. Ang mga bagong kasal hindi ba may honeymoon? Gusto mo bang mag-honeymoon tayo? Tanong niya sa akin. Gusto ko pero kung okay lang sa'yo ay bumalik tayo sa isla. Gusto ko kasi magdala ng mga gamit para sa mga bata. Sagot ko sa kanya. Okay. Mabilis na sagot niya sa akin. Niyakap ko siya at pumikit na ako para matulog. Dahil bukas ay mamimili ako ng mga gamit para sa mga bata doon sa isla. Ngayon pa lang ay nakikita ko na ang mga mukha nila. Sigurado ako na matutuwa sila kapag nakita nila ang mga bibilhin ko para sa kanila. Kinabukasan ay pumasok sa trabaho si Alejandro at ako naman ang naiwan dito sa bahay. Bala ko nang pumunta sa mall para doon bumili ng mga supplies pero habang nagsusuklay ako ng buhok ko ay may narinig akong kumakatok sa may pintuan. Naglakad ako't binuksan kong pinto. Bumungad sa akin si Jasmine. Ang sarap ng buhay mong malandi ka? Bungad niya sa akin. Sorry pero hindi naman ako malandi. I don't have an idea na may girlfriend siya. And please lang, si Handro ang kausapin mo dahil siyang sasagot sa lahat ng mga tanong mo. Mahinahon ako nakikipag-usap sa kanya. Mag-iingat ka dahil baka matulad ka sa akin. And gaano ka ba ka-sure na mahal ka niya? Baka nga pinakasalan ka lang dahil mayaman ka. Sarcastic pa nasabi niya sa akin. Mahal niya ako at sinabi niya mismo sa akin. Kaya please lang, huwag mo na kaming guluhin pa. Huwag ka masyadong kampante girl. Mahabang pila ng mga wiling maging kabet. Hindi naman kita pipigilan. Subukan mo para malaman mo kung anong kaya kong gawin. Kinakausap kita ng maayos para alam mo kung saan ka lulugar. Ang kasalanan sa'yo ni Alejandro ay hindi ko kasalanan. Inosente ako't kung tutuusin walang-wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Sabi ko sa kanya. Sasampalin niya sana ako pero hinawakan kong kamay niya. Huwag mong idadampi sa pisngi kung madumi mong palad. Nakangising sabi ko sa kanya at mabilis ko siyang sinampal. Ano nangyayari dito? Tanong ni Handro dahil bigla itong dumating. Alejandro, sinampal ako ng asawa mo. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Gusto ko lang naman makipag-usap pero bigla niya akong hinamak at sinaktan. Umiyak na sumbong niya sa asawa ko. Hindi ako umiimik dahil hinihintay ko na tanungin ako mismo ni Handro. Hindi siya mananakit kung wala kang ginawa sa kanya. Please lang Jasmine, umalis ka na. Tapos na tayo dahil may asawa na ako at hindi na tayo pwede. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya kayang lukuhin, sabi niya kay Jasmine. Pero mahal na mahal kita, umiyak na sad ni Jasmine. Minahal din kita pero hindi na kasi tayo tulad ng dati.
Sabi pa ni Alejandro sa babae. Alejandro, handa ako maging kabit mo. Hindi ko na siya hinayaang tapusin pa ang sasabihin niya dahil sinampal ko ulit siya. Ang lakas ng loob na sabihin yung sa harapan ko. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Talagang sa harapan ko pa? Maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Galit na bulalas ko. Kung may makapalang mukha sa atin, ikaw yon. Dahil mga agaw ka. Alam ko naman na dinaan mo lang sa kayamanan niyo si Alejandro. Tinakot niyo lang siya. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Pero hinawakan ako ni Alejandro at bumubulong siya na hayaan ko na lang daw ito. Para sabihin ko sa'yo, hindi pinilit si Alejandro na pakasalan ako. Matari na sabi ko bago ko pumasok sa loob ng bahay. Itong Jasmine na to, ang nagpapalabas ng anger issues ko. Ngayon talaga ay kuhang-kuha niyang inis ko. Mabait naman ako sa mabait pero pagdating sa kanya ay nagiging tigre talaga ako. Love, kumalma ka lang. Believe me, wala na akong pakialam sa kanya. Kasalanan mo to. Kung hiniwalayan mo na yung dati, sana hindi ako nagmumukhang mga agaw. Naiinis na sabi ko sa kanya. Alam ko, kasalanan ko. Sorry love. Malambig na sabi niya, kaya napangiti ako. Bakit ka pala nandito? Hindi ba may trabaho ka pa? Tanong ko sa kanya. Nag-aalala ako sa'yo kaya nagpaalam muna ako. Wala naman kaming gaano ginagawa ngayon kaya okay lang. Babalik rin ako mamaya. Sagot niya sa akin. Okay. Love, tawag ko sa kanya. Yes. Aalis din ako, pupunta ako sa mall. Kailangan bumili ako ng mga kailangan para sa mga bata, sabi ko sa kanya. Okay, tawagan mo ko kapag nasa mall ka na ng mga 5 PM para masundo kita, sabi niya sa akin. Okay, love. Sasabay ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Opo, nakangiting sagot niya sa akin. Gumayak na lang ako, tumalis na kami. Ako na mismo nagmaneho ng sasakyan. Habang nagmamaneho ako ay nag-uusap kami. Sobrang sweet niya dahil napapatawan niya ako. Ngayon ko nalaman na ang corny ng mga jokes niya at talagang nakakatawa. Sa tingin ko ay nagugustuhan ko na talaga siya. Hindi siya mahirap mahalin. Bye love. Paalam niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Bye. Call you later. Nakangiting sabi ko sa kanya. Bumaba na siya at ako naman ay kumaway sa kanya. Nang makapasok na siya sa loob ng company ay napangiti ako. Alam ko na tataratuhin siya ng maayos ng pamilya ko. Nagmaneho na ako papunta sa mall. Pagpasok ko ay kaagad akong kumuha ng malaking cart. Bumili ako ng mga papel, notebooks at coloring materials. Habang abala ako sa pamimili ay may biglang kumalabit sa akin. Kaya nang lumingon ako ay bumungad sa akin si Larry. Isa sa mga kaklase ko noong high school at schoolmate ko sa university noong college ako. Hi, kamusta ka na? Nakangiting tanong ko sa kanya. Eto, pogi pa rin, pabirong sagot niya sa akin kaya natawa ko. Hindi ka pa rin nagbabago? What are you doing here? Nakangiting tanong niya sa akin. Bumili ako ng mga gamit ng mga bata. May pagbibigyan kasi ako. Sagot ko sa kanya. Wow, okay lang ba kung tulungan kita? Tanong niya sa akin. Of course, para mabilis ako matapos. Nakangiting sagot ko sa kanya at nauna akong magtulak ng cart. Nang halos patapos na kami nabigla ako dahil biglang dumating ang asawa ko. Mukha itong galit dahil kitang-kita sa mga mata niya. Nagulat ako dahil hinalikan niya ako sa labi. Nakita ko rin na nagulat si Larry. Nakalimutan mong tumawag love. Pabulong na sabi sa akin ni Alejandro at ramdam ko sa boses niya ang inis. I'm sorry love. Malambing na sabi ko sa kanya. Narinig kong tumikim si Larry kaya tumingin ako sa kanya. Love, si Larry pala, kaibigan ko. Pakilala ko kay Alejandro. May boyfriend ka na pala? I'm not her boyfriend. I'm her husband. Pakilala ni Alejandro. Nagulat ako dahil magaling siya magsalita ng English at hindi ako makapaniwalang ipapakilala niya ang sarili niya. May asawa ka na pala? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Larry. Oo, actually bagong kasal pa lang kami. Sagot ko sa kaibigan ko. Congratulations, pero hindi mo ko inimbita. Pabirong sabi niya sa akin. Sorry, we keep it privately kaya wala akong inimbita. It's okay, I'm just kidding. Hindi ka pa ba tapos? Biglang tanong sa akin ni Alejandro. Malapit na love, last card na to. Nakangiting sagot ko sa kanya. You can leave now. Nandito na ako. Biglang sabi ni Alejandro kay Larry. Sabi ko nga aalis na ako. Bye Ophel. Nakangiting sabi nito. Nagsorry ako dahil sa naging asal ni Alejandro. Pero ngumiti lang ang kaibigan ko. I know na naiintindihan niya to.
Love, ang sungit mo kay Larry, sabi ko sa kanya. I'm jealous, sagot niya kaagad sa akin at tinulak na ang cart. Huwag ka na magselos, mas gwapo ka naman sa kanya eh, sabi ko sa kanya. Really? Oo, gwapo ka naman talaga, nakangiting sabi ko sa kanya. Nagsiselos ako kaya huwag ka na makikipag-usap sa kahit na sinong lalaki. He sounds possessive but I like it. Dahil ibig sabihin ay mahal niya ako. Kahit sa daddy ko? Kunwaring tanong ko, Love, I mean sa ibang lalaking hindi part ng family natin. Alam ko, binibiro lang kita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ko. Natatawa na lang ako dahil panay halik niya sa kaliwang kamay ko habang nagbabayad ako ng mga pinamili ko. Nang matapos kami ay tinulungan kami ng mga staff para dalhin sa kotse. Siya ang nag-drive at sinabi ko sa kanya na sa labas na lang muna kami mag-dinner. Habang papasok kami sa loob ng restaurant ay hindi ko maiwasan na hindi mainis sa mga babaeng nakatingin sa asawa ko. Pero hindi ko naman sila masisisi dahil ang gwapo naman talaga ni Alejandro, lalo na't bumagi sa kanyang suot niyang suit. Ang tahimik mo, tanong niya sa akin. Waiter, tawag ko bigla sa waiter at hindi ko sinagot ang tanong ni Alejandro. Yes ma'am. Available bang VIP? Yes ma'am, sagot niya sa akin. Lumipat kami sa VIP dahil naiirita ako sa mga babaeng nakatingin sa asawa ko. Pinili ko sana sa labas dahil magandang ambience ng restaurant, pero dahil nagsiselos ako ay mas pinili ko nang itago ang asawa ko sa mga babaeng may pakagatlabi pa habang nakatingin kanina. Halatang inaakit nilang asawa ko sa mismong harapan ko. Nang makalabas ang waiter ay tinanong niya ako kung bakit kami lumipat. Tumayo ako, tumupo ako sa kandungan niya. Pinaikot ko mga braso ko sa leg niya. Naiinis kasi ako. Ayaw ko na pinagnanasaan ka ng mga babae sa labas. Sagot ko sa kanya. Narinig ko siyang tumawa kaya napalabi na lang ako. Pinisil niyang bewang ko kaya napatingin ako sa kanya. He claimed my lips and I kissed him back. Sinubukan kong pigilan ang sarili kong makalikha ng ingay. Nagsisimula ng uminit ang pakiramdam ko, lalo at nararamdaman kong katigasan na nasa pagitan ng mga hita niya. We need to stop now. Baka hindi ako makapagpigil. Pabulong na sabi niya sa akin. Okay, kain na tayo, sagot ko sa kanya. Mga alis na ako sa kandungan niya nang bigla na lang niya akong hinalikan ulit. Pero pwede naman tayo mag-quickly. Bulong niya sa tenga sabay dila dito. Bolta-boltahin ng kuryenteng naramdaman ko sa ginawa niya. Inangat niya ako at sabay baba ng suot niya. Nakatingin lang ako sa kanya at nang silipin kong kanya ay talagang kitang-kita ko na handa na to. Inilihis kong suot kong panty at dahan-dahan ako umupo. Napaungol kami pareho pero kaagad niyang sinilang labi ko ng halik. Nagsimula na akong gumalaw sa kanya. I love this feeling. Ganito palang nagagawa ng pagtatalik. I want to moan and scream out loud pero hindi ko magawa. Sobrang nakakadarang ang sensasyon na nararamdaman ko ngayon. Masarap siya sa pakiramdam. Shit, you're so good. Igiling mo pa. Utos niya sa akin kaya mas lalo kong ginalingan. Pero nagulat ako dahil tumayo siya at pinatalikod niya ako sa kanya. Nakahawak ako ngayon sa upuan habang nakaangat ng bahagya para mabigyan siya ng saktong access. Shit, gusto kong iputok sa loob pero alam kong hindi ka pa ready. Sabi niya sa akin. Gawin mo, I'm safe. Sabi ko sa kanya. Yun din sana gusto kong sabihin sa kanya na safe naman ako at hindi ako mabubuntis. Dahil sa sinabi ko ay naging mabilis ang bawat galaw niya hanggang sa naramdaman ko ng malapit na rin ako. Kinagat kong labi ko ng mariin dahil naramdaman ko na siya sa loob ko. At pagkatapos ay sabay naming narating ang ururok. Umupo at kumain kami ng dinner na para bang wala kaming ginawang kababalaghan kanina. Pagkatapos naming kumain ay umuwi na kami sa bahay at doon namin tinuloy ang magdamagang niig na para bang wala nang bukas. Akin ka lang, Ophelia. Wala nang ibang aangkin sa'yo kundi ako lang. Ang huling narinig ko bago ako tangayin na antok. Nagising ako na masakit ang ulo ko, ganun din ang katawan ko. Unang hinanap ng mga mata ko ay ang asawa ko, pero wala na siya sa tabi ko. Bumangon na ako at lumabas papunta sa kusina dahil baka nandoon lang siya. Pero wala siya. Nakita ko na may pagkain na sa mesa kaya naisip ko na baka pumasok na siya sa company at hindi na niya ako inistorbo. Naligo muna ako bago ako nagpasyang maglinis sa buong bahay. At pagsapit ng tanghalian ay nagluto ako ng lunch dahil bala kong puntahan ng asawa ko sa trabaho niya. Masaya ako habang nagluluto. Masasabi ko na marunong din naman ako magluto dahil noon pa man ay tinuruan na ako ni mommy ko. Kaya masasabi ko ng mommy ko the best mom in the world.
dahil talagang tinuruan niya kami ng mga bagay na dapat ay alam namin, lalo na't ako dahil babae ako. Palagi niyang sinasabi na kailangang malakas ang loob ko. Lagi niyang paalala na wag akong tumulad sa kanya. Pero doon ako hindi naniwala dahil para sa akin siya ang pinakamalakas sa lahat. Saksi ako sa lahat ng paghihirap ni Mommy, lalo na noong naghiwalay sila ni Daddy. Higit sa lahat noong may sakit siya. Kahit na bata pa ako noon ay natakot ako dahil baka bigla niya akong iwan. But God is good. Hindi niya kami pinabayaan ni Mommy. Pagkatapos ko magluto ay bumiyahe na ako papunta sa company namin. Nagtaxi na lang ako dahil wala ang kotse ko. Habang papasok ako sa loob ng building ay may biglang bumangga sa akin. "Uwish!" Narinig ko sabi sa akin ng babae. "Anong sabi mo?" Tanong ko sa kanya. "Slut! Tanga-tangahan ka kasi!" Matari na sabi niya sa akin. "Oh, lumabas ka na bago pa katay pakaladkad sa mga guard." Kalmado sabi ko sa kanya. "Baka ikaw ay pakaladkad ko dito. Hindi mo ba ako kilala?" Matari pa na tanong niya sa akin. "Hindi, kaya makakaalis ka na sa company ko." Nakangiting sagot ko sa kanya. "What? What are you talking about?" Pasigaw na tanong niya sa akin. "Security." Tawag ko sa security namin dahil nauubusan na ako ng pasensya sa kanya. "Yes ma'am, may problema po ba?" Tanong sa akin ng guard namin dito sa company. "Pakialis tong babae dito at tandaan yung mukha niya. Huwag niyo na siyang papapasukin ulit dito." Nakangiti sabi ko sa kanila. "Noted ma'am." "Okay, thank you kuya." Nakangiting sabi ko bago sana ako aalis pero nagulat ako dahil bigla na lang akong hinila ng babae at sinampal niya ako. "Ang kapal naman ng mukha mo. Daddy kong president ng company dito." "President?" Nakangiting tanong ko sa kanya. Pero kagad din naging seryosong mukha ko. "Anong nangyayari dito?" Tanong ng isang lalaki at kasama niyang asawa ko. Mabilis na lumapit sa akin si Alejandro at hinalikan niya ako sa labi. "Bakit mo siya hinalikan, Alejandro?" Tanong ng babae sa asawa ko. "She's my wife." Pakilala sa akin ni Alejandro na ikinabigla niya. "Ikaw po bang daddy niya?" Tanong ko sa lalaking kararating lang. "Yes ma'am." Sagot niya sa akin na para bang maamong tuta. Alam ko na nahulaan na niya kung sino ako, pero sigurado ako na hindi rin ito magiging mabait sa akin. Siguro kung wala si Alejandro ay malamang pinakaladkad na niya ako palabas. Lumapit ako sa anak nito at buong lakas ko siyang sinampal. "Wala kang karapatang sampalin ako sa loob ng kumpanya ko. And you are fired!" Seryosong sabi ko bago ako umalis. Hindi ko nanintay si Alejandro, pero humabol siya at nang makapasok kami sa elevator ay hinilikan niya ang pisngi ko. Kitang-kita kong inis sa mukha niya. "May masakit ba sa'yo, love?" Tanong niya sa akin ka napangiti ako. "Wala po, nag-lunch ka na ba?" Malambing na tanong ko sa kanya. "Hindi pa, love." Nakangiting sagot niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. I kissed him back at ngumiti ako nang maghiwalay ang mga labi namin. Nang makarating na kami sa floor niya ay binaybay namin ang kahabaan ng hallway makarating lang sa office niya. Pagpasok ko ay may lumabas na magandang babae. Nalaman ko na sekretary niya pala to. Masaya namin pinagsaluhan ang lunch. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa akin dahil pinatawag siya ni Daddy. Pero hindi ako pumayag dahil sumama ako sa kanya. Pagpasok namin sa office ni Daddy ay humalik ako sa pisngi niya. Tahimik lang ako umupo at nakikinig sa kanilang dalawa. Ngayon ko nasabi na magaling talagang asawa ko. Puro papuri naririnig ko mula kay Daddy. Kaya lihim ako nagbubunyi. Daddy is very strict person lalo na pagdating sa work. Kaya isang achievement na kapag napuri ka niya. Kaya talagang pinagbubutihan ni Liam ang trabaho niya dahil hindi niya daw nais na ma-disappoint si Daddy sa kanya. Sobrang proud ako sa mga kapatid ko because they are responsible. Si Lindo naman kahit na nag-aaral ay may sariling negosyo na rin. Kahit na basagulero siya ay mataling at madiskarte siya. Kaya sa pamilya namin ay akong wala pang negosyo. But soon I want to build my own clinic. Ang clinic para sa mahihirap. Sa mga buntis na hindi afford ang pumunta sa mga mamahaling ospital. Kaya hihintayin ko ang resulta ng board exam ko. At sana ay pala rin ako. Pero kapag nag-failed ako ay susubok pa rin naman ako ulit. Unang lumabas si Alejandro kaya naiwan kaming dalawa ni Daddy dito sa office niya. "Nasaktan ka ba kanina?" Tanong kaagad sa akin ni Daddy. "I'm fine, Dad." Sagot ko at yumakap ako sa kanya. "Napakatapang mo. I'm so proud of you." "How's your married life?" Tanong niya bigla sa akin. "Okay na okay po, Daddy. Alejandro's a nice man and I'm also comfortable in our small house. I think I like him, Dad. Walang dahilan para hindi ko siya magustuhan. He also confessed that he likes me." Saad ko sa Daddy ko.
I'm happy to hear that from you. He has a potential at alam ko na malayong mararating niya. Kaya hindi ako nag-alala dahil alam kong mabubuhay ka niya. Kayo nang magiging anak niyo. Sabi ni Daddy sa akin. Ngumiti ako sa kanya dahil tama siya. Noon, akala ko si Almara na para sa akin, Dad. Pero mas responsableng binigay niya sa akin at alam ko na mamahalin ko rin siya kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Having this kind of conversation with my dad is one of the best. Masaya ako dahil masaya ka, anak. Kapag may problema ka, tumawag ka lang kay Daddy. Kahit na may asawa ka na, ikaw pa rin ang only one princess ko. Malambing na sabi sa akin ni Daddy. I love you, Daddy. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you too, my princess. Dad, pwede po ba kami magpaalam? Tanong ko sa kanya. Tungkol saan? Babalik po kami sa isla. Gusto ko po magbigay ng mga supplies sa mga batang nandoon. Katunayan po ay bumili na po ako. Sad ko kay Daddy. Okay, mag-ingat kayo. Sabi niya sa akin. Thank you, Dad. Sa Friday uuwi kami ni Alejandro sa bahay. Please, huwag mo sabihin kay Mommy. I want to surprise her. Sad ko sa kanya. Okay, princess. Sigurado ako matutuwang Mommy mo. Palagi ka pa naman niyang hinahanap. Your mom miss you so much. Walang araw na hindi niya binabanggit ang pangalan mo. I know po. Kahit noon pa'y ganun na siya. And I'm so blessed to have a mother like her. Sana maging kagaya rin niya ako. Nakangiting sabi ko kay Daddy. Of course you will. Thanks, Dad. Niyakap ko siya. Nagpaalam na ako na babalik na sa office ng asawa ko. Papasok na sana ako pero hindi ako kaagad tumuloy. Tumaas ang kilay ko dahil inaayos ng secretary ni Alejandro ang necktie niya. Nakatingin lang ako sa kanila at hinihintay ko ang susunod nilang gagawin. Hanggang sa napansin na nila ako. Tumingin ako ng malamig kay Alejandro. Kitang-kita kong pagkagulat sa mga mata niya. Trabaho na ba ng secretary mong ayusin ang necktie mo? Tanong ko sa kanya. Nag-volunteer lang po ako, miss. Ang sekretary niya ang sumagot. Mrs., hindi miss, and I'm not asking you. Pero bakit kailangan mo mag-volunteer? Hindi niya ba kaya? Kalmadong tanong ko sa kanya. Love, tawag sa akin ni Alejandro. Tumingin lang ako sa kanya at lumabas na ako. Nagsiselos ako dahil alam kong ipagtatanggol niya to. I don't like the idea na ganito silang dalawa sa trabaho. Iniisip ko pa rin ang sasabihin ng kapatid at ama ko kapag nakita nilang ganun ang ginagawa ng mga ito. Umalis ako dahil gusto kong alamin kung mahalaga ba ako sa asawa ko o hindi. Iniisip ko kung susundan niya ba ako o hahayaan niya akong umalis. Bakit nga kaya tila parang may kakaiba kay Alejandro? Mahal nga ba talaga niya si Ofelia? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.